Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 148 hanggang 53. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Alvin. Tumango si Alvin kay Charlie habang tumugon ito. Alvin. Nagsalubong ang mga kilay ni Charlie. Bahagya siyang nagulat. Ikaw ay isang direktang kaapo-apuhan ng Darfield clan. Bukod kina Ray at Algen, ang ibang mga estudyante na medyo kilala sa Darfield clan ng Imperial City ay tumingin din kay Alvin dahil ang mga direktang inapo ng Darfield clan sa henerasyong ito ay lahat ay may pangalang Lysander. Gayunpaman, lahat ng mga estudyante, kabilang si Charlie, ay naramdaman na medyo kakaiba ito. Kung si Alvin ay talagang miyembro ng Darfield clan, malamang na hindi siya nobody. Bukod dito, hindi binanggit kung paanong ang diskarte na sinabi niya kanina ay higit pa sa sapat upang patunayan na siya ay matalino at maparaan, ang makapasok lang sa Paladin Academy sa edad na 18 ay napakabihirang din. Hindi. Umiling si Alvin. Paano kung ang dugong damaloy sa kanyang mga ugat ay dugo ng isang direktang inapo ng Darfield clan? Ang clan na iyon na malamig at hiwalay ay isang bagay na hinamak niya. Umupo ka. Tumango si Charlie. Kung si Alvin ay hindi isang disipulo ng Darfield clan, maiintindihan niya kung bakit hindi niya narinig ang tungkol sa kanya. Ang Crimson Sky Kingdom ay sumasaklaw sa isang malawak na lugar ng lupain, at mayroong maraming tao na may apelyido na Darfield, kaya hindi ito kakaiba. Nakahinga ng maluwag ang ibang mga estudyante. Kung isa siyang disipulo ng Darfield clan, malamang na kumalat na ang pangalan niya sa Imperial City noon pa man. Gayunpaman, kahit na hindi siya isang disipulo ng Darfield clan, ang makapasa sa isa sa mga pagsubok sa loob ng 18 county sa ganoong edad ay talagang napakapangit. Maraming estudyante ang sumulyap kay Alvin na may mga titig na naglalaman ng bahagyang takot. Itong si Alvin, hindi lang siya may mahusay na likas na talento sa martial law, mayroon din siyang napakatalino na pag-iisip. Ang diskarte ng pagtawid sa ilog habang dinadaya ang langit, naisipin na makakaisip siya ng ganoong diskarte. Habang sinusulyapan ni Algen si Alvin, isang pakiramdam ng paghanga ang napukaw sa loob niya. Kumislap ang tingin ni Ray. Bagamat nagulat siya sa diskarte na binanggit ni Alvin, nang maisip niya ang lahat ng paulit-ulit na himala na nilikha ni Alvin, gumaan ang pakiramdam niya. Sa kanyang opinyon, si Alvin ay medyo freak. Samantala, tumunog ang boses ni Charlie. Ang diskarte ni Alvin sa pagtawid sa ilog habang nililinlang ang langit ay maaaring ituring na walang kamali-mali. Maging ang planong naisip ko ay naglalaman ng ilan sa mga asensya ng diskarte ng pagtawid sa ilog habang nililinlang ang langit. Sa pangkalahatan, ang plano ko ay hindi maihahambing sa kanyang diskarte sa pagtawid sa ilog habang nililinlang ang langit. Hua! Kakaunti lang ang boses ni Charlie nang magkagulo ang buong silid-aralan. Hindi nila akalain na ang marangal na guro ng Star Mastermind Department ng Paladin Academy ay talagang magpapakita ng kahihiyan sa kanyang kababaan sa isang bagong estudyante. Gayunpaman, sa ilang pag-iisip, naunawaan nila. Ang diskarte na binanggit ni Alvin ay talagang karapat-dapat sa paghanga. Wala itong iniwang puwang para sa pagpuna. Mukhang medyo kawili-wili ang gurong ito. Itinuon ni Alvin ang kanyang tingin kay Charlie at bahagyang nagulat. Sa karaniwan, ang isang guro ay magbibigay ng malaking kahalagahan sa pagpapanatili ng kanilang pagmamataas at talagang hindi aaminin ang kanilang sarili na mas mababa sa anumang aspeto sa isang mag-aaral, ngunit si Charlie, gayunpaman, ay kumilos ng tapat at bukas na paraan at hindi nakaramdam ng kahit bahagyang kahihiyan. Ang gayong kahangahangang pag-uugali. Sa loob ng mahabang panahon, lumipas ang isang buong umaga sa mahabang lecture ni Charlie. Nakapagtataka, ang mga lecture ni Charlie ay lubhang kawili-wili at naglalaman ng maraming interaksyon, kaya sa buong umaga, talagang walang ni isang bagong estudyante sa kanilang 18 ang nakatulog. Ang lawak ng kaalaman ni Charlie ay isang bagay na kahit si Alvin ay hindi maiwasang humanga. Nang halos tanghali na, kinolekta ni Charlie si Alvin at ang iba pang mga estudyante ng katibayan ng kwalifikasyon bago mamigay ng Maceland, maliliit na badge na pareho sa magkabilang panig. Bukod sa pagkakaroon ng ilang mga pattern sa mga gilid, ang gitna ay nakaukit ng dalawang salita, Paladin Academy.
Ito ang Paladin Academy Student Badge. Magagamit mo ang badge na ito sa paglalakbay papasok at palabas ng Paladin Academy. Habang nagsasalita si Charlie hanggang sa puntong ito, ang kanyang mga mata, na puno ng karunungan, ay biglang naging mabangis. Gayunpaman, kung may gumamit ng badge na ito at gumamit ng pangalan ng isang estudyante ng Paladin Academy para i-bully ang mga inosente at gumawa ng mga krimen na labag sa batas, may karapatan ang Paladin Academy na bawiin ang badge at paalisin siya sa Paladin Academy. Ang babala ni Charlie ay naging sanhi ng ilan sa mga mag-aaral na nagplanong gamitin ang badge na ito upang magpakitang gila sa kalaunan ay mabilis na napawi ang mga kaisipang kalalabas lang. Lahat sila ay gumugol ng napakalaking pagsisikap na makapasok sa Paladin Academy, at sila lamang ang malinaw sa mga paghihirap na kanilang kinakaharap. Ngayong naging estudyante na sila ng Paladin Academy, sila ang pinagtutuunan ng pansin at nagdulot pa ng karangalan sa kanilang mga pamilya. Kung mapapatalsik sila sa Paladin Academy, talagang matinding pagkawala ng mukha. Ang Paladin Academy ay nahahati sa 6 na baitang, at kayong lahat ay mga grade 1 na bagong mag-aaral. Ang mga bagong mag-aaral sa baitang isang ay may klase sa loob ng 5 araw at pahinga ng 2. Ayon sa mga tuntunin ng paaralan, ang mga mag-aaral ng Star Mastermind Department ay magkakaroon ng mga klase sa umaga, kakain ng tanghalian sa cafeteria ng akademya sa tanghali, at magkaroon ng libreng oras ng personal na aktibidad sa loob ng Martial Arts Practice Grounding, kung saan maaari nilang pag-usapan ang Martial Arts Practice Grounding, kung saan maaari nilang pag-usapan ang Dao o Spa sa hapon. Hindi pinapayagan na makapinsala sa buhay ng iba. Umalis si Charlie pagkatapos niyang matapos. Tumayo si Algen at sinabi kina Alvin at Ray, kumain na tayo. Nagtungo silang tatlo sa cafeteria ng academy, kung saan nakakita sila ng bakanteng mesa at umupo sa paligid nito. Ang cafeteria sa Paladin Academy ay katulad ng mga restoran sa lungsod. Hindi nagtagal, lumapit ang isang attendant at magalang na nagtanong, "Young Masters, ano ang gusto mong makuha?" Umorder silang 3 ng mga ulam at isang pitchel ng alak. Talagang malawak ang kaalaman ni Teacher Charlie Sima, at kahanga-hanga siya. Sabi ni Ray. Talaga. Sumang-ayon si Alvin sa kanya. Sinulyapan ni Algen si Alvin na may kakaibang tingin. Alvin, ang pagsasabi ni Ray na hinahangaan niya ang girong si Sima ay hindi kakaiba sa akin. Ngunit ikaw, sinong makakaisip ng isang diskarte na naging dahilan upang ikahiya ni Teacher Sima ang kanyang kababaan, hinahangaan mo rin si Teacher Sima. Habang ninanamnam niya ang diskarte sa pagtawid sa ilog habang nililinlang ang langit na ipinakita ni Alvin kanina sa klase, mas lalo niyang naramdaman na ito ay malalim at mahirap unawain ng lubusan. Ang diskarte na ito ay hindi isang bagay na maaari lamang ilapat sa larangan ng digmaan. Maaari din itong gamitin sa napakaraming iba't ibang lugar. At isa itong napaka-praktikal na diskarte. Isang bakas ng kahihiyan ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin nang marinig niya ang sinabi ni Algen, dahil ang diskarte sa pagtawid sa ilog habang nililinlang ang langit ay hindi isang bagay na iniisip niya kundi batay sa 36 na pukana ng kanyang nakaraang buhay. Ngayong sinabi ni Algen na siya ang nakaisip nito, hindi niya maiwasang mahiya. Hindi nagtagal, dumami na ang mga estudyanteng dumating sa cafeteria. Sa mga mag-aaral na ito, ang ilan ay 20 taong gulang na mga bagong mag-aaral, at mayroon ding ilan na higit sa 20 taong gulang at mas mataas na baitang mga mag-aaral. Hindi nagtagal, ang maluwag na cafeteria hall ay napuno ng mga tao, at ang ilang mga estudyante ay maaari lamang tumabi at maghintay. Alvin. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa malayo. Si Hudson at Lizardo ang dumating. Hindi man kalakihan ang mesa, may kaunting pisil, kasya pa rin silang 5. Bakit na late kayong lahat? Bahagyang nagulat si Alvin. Don't mention it. Maraming tao sa Star General Department namin, kaya nahati pa ito sa 2 klase. At hindi namin pinalad na hatiin kami sa klase ni Mark Ing. Nakakaloka ang Mark Ing na iyon. Saglit lang siyang nagsalita tungkol sa daw ng pagiging general sa silid-aralan bago kami kinaladkad papunta sa Martial Arts Practice Grounds para tumakbo ng buong umaga. Nagmura si Hudson habang nagsasalita. Samantala, napansin ni Alvin na ang mga damit sa katawan ni Hudson ay basang-basa sa pawis.
Sinulyapan ni Ray si Lizardo na tila maluwag na nakaupo doon at nanunukso. Hudson, ikaw naman ang hindi makayanan, tama ba? Si Lizardo ay parang hindi hinihingal at hindi namumula. Mukhang hindi naman kasing sama ng sinasabi mo. Pwede ko bang ikumpara sa kanya? Siya ay isang Frey. Tatawagin na sana ni Hudson na freak si Lizardo nang mapansin niya ang titig ni Lizardo, na parang espada, na tumingin sa kanya, at nagmamadali niyang itinikom ang kanyang bibig. Sa madaling salita, ang aming Star Mastermind Department ay mas relaxed kaysa sa iyo. Masaya kaming nakaupo sa silid-aralan sa buong umaga. Tumawa si Aljen. Kung alam ko ng mas maaga, pipiliin ko ang Star Mastermind Department, sabi ni Hudson na may bahagyang panghihinayang. Malamig na umungol si Lizardo at mapangasar na sinabi, nababagay ka ba para dyan? Nagsimulang tumawa si Alvin at ang iba pa. Kung talagang magiging mastermind si Hudson na nagmapa ng mga estratehiya, talagang magiging mahirap para sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang umuusok na mainit na pinggan, at humingi si Alvin sa attendant ng 2 pang pares ng chopstick. Kakakuha lang nilang 5 ng chopsticks at kakain na. Hoy! Kayong 5, ibaba mo ang pilak para sa pagkain na ito, at pagkatapos ay maaari na kayong umalis. Sa sandaling ito, isang biglang boses ang bumasag sa kapayapaan sa mesa ni Alvin. Lumubog ang mukha ni Alvin habang nakatingin sa taong nagsalita. Ang taong nagsalita ay isang binata na higit sa 20 taong gulang, at may 3 pang kabataang lalaki na may katulad na edad sa likuran niya. Batay sa hula ni Alvin, ang 4 na taong ito ay dapat na grade 2 students. Wala namang masama sa'yo, di ba? Nanlilisik ang mga mata ni Hudson sa kanyang napakalaking mata. Hindi siya natatakot kahit kaunti habang nakakross-eyes siya sa binata sa pangunguna. Anak, I ask you to leave your money and FK off. Hindi mo ba ako narinig? Lumubog ang ekspresyon ng binata sa nangunguna. Noong nakaraang taon, nang maharap siya sa mga banta ng isang mas mataas na baitang estudyante, kahit na siya, na isang bagong estudyante noon, ay parang ayaw sumunod, masunurin pa rin niyang ibinaba ang kanyang pera at umalis sa huli. Ngayon ay isang bagong grupo ng mga mag-aaral ang dumating sa akademya, at noong una ay naisip niya na magagawa niyang itapon ang kanyang timbang bilang isang mas mataas na baitang mag-aaral tungkol sa, ngunit sino ang makakaalam na talagang nakatagpo siya ng isang tao na tumangging sumuko. Kaya naman, medyo napahiya siya. We ask you to FK off, hindi mo ba narinig? Tandaan na ibagsak ang pilak para sa pagkain na ito. Kunin lamang ito bilang pagpapakita ng paggalang sa amin, at sa hinaharap ay protektahan ka namin sa akademya. Anong tinitingin-tingin mo? FK off. Nagsalita ang iba pang mga binata habang galit na nakatingin sa grupo ni Alvin. Si Alvin, habang tinitingnan ang paligid, napansin niya na maraming mga bagong estudyante na nahaharap sa katulad ng mga kondisyon. Karamihan sa mga bagong estudyante ay piniling lunukan ng tahimik ang pang-iinsulto at kahihiyan sa pamamagitan ng pag-alis pagkatapos ay lapag ang kanilang pilak at pamimigay ng mga pinggan at alak na pinili nila para sa kanilang sarili sa mga mag-aaral sa mas mataas na baitang. May mga kasuklam-suklam na langaw sa paligid saan man sa mga araw na ito, kaya nakakainis. Umiling si Alvin at bumantong hininga bago kumapit ng kaunting pagkain at kumain, ganap na binaliwala ang mga estudyanteng mas mataas ang baitang. Nang marinig ang sinabi ni Alvin, si Hudson, na ang galit ay mabilis na tumataas, ay natigilan saglit at hindi napigil ang tumawa. Oo, hindi ko akalain na ganito pala kahirap ang mga langaw sa panahon ngayon. Wala man lang silang pera para makakain. Sok-sok? Kung ako ang tatanungin mo, bali wala kang pera. Lumuhad ka na lang at kumanta ng ilang himig, baka matuwa ang young master na ito at magantihan ka ng kaunting sukli. Matapos marinig ang sinabi ni na Alvin at Hudson, tumawa ng malakas sina Ray at Aljen. Hindi na nila pinansin ang 4 na mas mataas na grade students na galit na nakatingin sa kanila. Inisip nila ang sarili nilang negosyo at nagsimulang kumain. Para naman kay Lizardo, nagwawalis siya sa pagkain sa mesa na may malamig na ekspresyon ng walang anumang pagbabago sa kanyang emosyon. Kayong lahat. Napuno ng galit at kahihiyan ang mga ekspresyon ng binata sa pinuno, at ang puot sa kanyang mga mata ay tumaas. 149. Good.
Very good. Wait ka lang. Kahit na galit ang binata at walang ibang hinihiling kundi ang pabagsakin ang 5 bagong estudyante sa harap niya, hindi pa rin siya naglakas loob na kumilos sa loob ng cafeteria. Ang cafeteria na ito ay isang negosyo sa ilalim ng Vice Dean ng Paladin Academy, at ang grupo ng mga attendant sa loob ng cafeteria ay ang mga mata at tenga ng Vice Dean. Sa makatuwid, kung sasalakayin niya ang isang tao sa loob ng cafeteria na ito, kahit na siya ay mapalad na hindi mamatay, mahaharap pa rin siya sa matinding kaparusahan. Kahit sa lawak na baka mapatalsik siya sa Paladin Academy. Sa Paladin Academy, halos hindi nagpakita ng mukha ang Dean. Kahit sa mga grade 6 students, wala masyadong nakakita sa Dean sa laman, at kadalasan ay ang 2 Vice Dean ang namumuno. Ang mga Vice Dean ay may ganap na awtoridad. Mabilis na umalis sa mesa ni Alvin ang 4 na estudyante sa mas mataas na baitang at pumunta sa malapit na mesa. Pagkatapos nilang pabayaan ang mga estudyanteng iyon at magsisigawan, diretso silang umupo at sinimulang lagok ang pagkain, habang hindi nakakalimutang malamig na titig sa mesa ni Alvin paminsan-minsan. Na para bang natatakot sila na mawala ang grupo ni Alvin sa kanilang mga mata. Hindi sila pinansin ng 5 grupo ni Alvin. Nagpatuloy sila sa pagkain at pag-inom sa sobrang kasiyahan. Napakapuno. Pagkaraan ng ilang sandali, kinain ni Alvin ang kanyang pagkabusog at dumighay na may kontentong ngiti. Si Ray at ang iba pa ay nabusog na rin. Maglakad-lakad muna tayo para matuno ang pagkain natin. Tumayo si Alvin at nanguna habang dahan-daang lumabas ang 5 sa cafeteria. Gaya ng inaasahan, ang 4 na mas mataas na grade na estudyante na matagal nang nilamon ang kanilang pagkain ay sumunod sa grupo ni Alvin at umalis sa cafeteria, pagkatapos ay pinalibutan nila ang grupo ni Alvin. Si Alvin ay hindi nagulat sa pagiging napapaligiran nila. May ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Dahil kayong mga bagong estudyante ay hindi alam ang mga patakaran, bilang inyong mga nakatatanda, kami ang magtuturo sa inyo ng mga patakaran ngayon. Ang binata sa nangunguna ay may mukha na tila natatakpan ng isang layer ng yelo na nagmumula sa isang nakapindot, malamig na aura. Ang 3 pang binata ay seryosong tumingin sa grupo ni Alvin na may 5 rin. Hinawakan ni Lizardo ang kanyang saplot na espada sa kanyang mga braso habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanila. FK off. Aniya, sa malamig at walang pakialam na boses na tila nagmumula sa hukay ng yelo. Ang kanyang tono ay nabigla sa kanilang sentido. Natigilan saglit ang 4 na binata bago sumabog ang mukha na puno ng galit. Grade 2 student sila, pero ngayon ay tinatapakan na talaga sila ng grade 1 student. Kung ang balitang ito ay kakalat, paano sila maninindigan sa Paladin Academy sa hinaharap? Anak, nililigawan mo si kamatayan. Ang mukha ng binata malapit kay Lizardo ay lumubog, pagkatapos ay sumabog siya sa galit at ang kanyang katawan ay kumislap patungo kay Lizardo. Sa itaas niya, 8 sinaunang mammoth na silhouette ang nag-condense sa anyo. Ika-6 na antas ng core formation stage. Umiling si Alvin dahil alam niyang malapit nang mangyari ang kasawiang ito sa mas mataas na baitang estudyante. Bang! Inilapat ng binata ang kanyang palad habang namumuo ang kanyang origin energy. Tila bumuo siya ng isang layer ng origin energy flame sa kanyang palad na naglalabas ng nag-aalab na aura, at gumalaw ito para balutin si Lizardo. Ang Profound Flame Palm ni Hauji ay karapat-dapat na maging isang mataas na grado ng Profound Rank Martial Skill sa Perfection Stage. Ang kanyang origin energy ay halos talagang namuo na sa apoy. Humph! Ang grade 1 student na ito ay naglakas loob na maging mayabang at kumilos ng cool sa harap natin. He's courting death. Ang 2 pang binata na nakapaligid sa grupo ni Alvin ay nanunuya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay ganap na natigil. Whoosh! Hindi man lang nila nakita kung paano gumalaw si Lizardo. Isang hibla ng liwanag ng espada ang sumipol bago agad na bumalik sa kaluban nito na may kalampag. Sa eksaktong sandaling ito. Ang binata na nagsagawa ng kanyang Profound Flame Palm kay Lizardo ay biglang naglabas ng isang malungkot at matinis na sigaw. She!
Isang hibla ng sariwang dugo ang marahas na lumabas mula sa kanyang pulso, at ang origin energy sa kanyang mahinang palad ay nawala, pagkatapos ay umusad ang katawan ng binata dahil sa momentum bago bumagsak sa lupa sa isang malungkot na estado. Ang tatlo pang binata ay walang kamalay-malay na umatras ng isang hakbang. Nagkaroon sila ng sobrang hindi magandang tingnan na mga ekspresyon. 10. Ang lakas ng 10 sinaunang mammoth. Ikapitong antas ng core formation stage. Isang bakas ng takot ang lumitaw sa kanilang mga mata habang nakatingin sila sa 10 sinaunang mammoth silhouette na dahan-daang nagwawala sa ibabaw ng binata na may malamig na ekspresyon. Sa sandaling ito, pakiramdam nila ay talagang naapakan nila ang S*T-lock. Ang dami ng mga bagong mag-aaral sa baitang isa na nasa ikapitong antas ng origin core stage ay mabibilang sa kamay. Gayunpaman, isa ang eksaktong nakatagpo nila. Bagamat grade 2 student sila, noong taon nila, nasa ilalim sila ng batch nila ng mga estudyante. Kahit na matapos ang isang taon sa Paladin Academy, na-stock sila sa ika-6 na antas ng core formation stage dahil sa bottleneck, at hindi pa rin sila makalusot sa ikapitong level ng core formation stage. Ilan sa mga estudyanteng sumunod sa kanila palabas ng cafeteria para manood ng palabas, maging bagong estudyante man o matandang estudyante, lahat sila ay tulala. Ikapitong antas ng core formation stage. At isa pa siyang bagong estudyante. Isa-isang bumaba ang kanilang mga tingin sa malamig na figure na may hawak na espada sa loob ng kanyang mga braso. Ang sword skill ni Lizardo ay mas mabilis pa kaysa dati. Bahagyang nagulat si Alvin. Ang bilis ng pag-atake ng espada ni Lizardo kanina ay ganap na kapantay ng kanyang sword drawing arts, at kapag naisa katuparan sa isang cultivation sa ikapitong antas ng core formation stage, gumagalaw ito na parang kulog at matulin na parang kidlat. Bukod kay Hudson, na hindi niya naramdaman na medyo hindi inaasahan, ang mga mag-aaral ni Ray at Algen ay naghihigpit at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka, dahil halatang hindi nila inaasahan na magiging napakalakas ni Lizardo. Batay sa sword strike ni Lizardo dati, ang lakas ni Lizardo ay maituturing na namumukod tangi kahit na sa karamihan ng mga martial artist ng core formation sa ikapitong antas. Hehe, di ba gusto niyong turuan kaming tatlo tungkol sa rules? Ano ba ang layo-layo ng pag-address niyo? Ano, takot? Kampante namang tumawa si Hudson habang nakatingin sa tatlong binata na uma-address. Ang tatlong binata ay may mga ekspresyon na hindi magandang tingnan hanggat maaari. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo sa hiya at inalalayan ang sugatang binata bago umalis na malungkot. Tumingin si Hudson kay Lizardo pagkatapos bawiin ang kanyang kampante na tingin at sinabi, habang umiiling, Lizardo, napakadali mo silang binitawan. Akala ko noon, puputulin mo ang kanyang kamay. Hindi ko akalain na sugat lang pala ang ibibigay mo sa kanya. Hindi ito katulad mo. Malamig na ungol ni Lizardo bago malamig na naglakad pasulong. Hindi niya pinansin si Hudson. Umiling si Alvin at tumawa. Hudson, ang pinuputol ba ng litid ng pulso ay pinsala lamang sa iyo. Malinaw niyang nakita ang sword strike na pinatay ni Lizardo kanina. Ang kamay ng binatang iyon ay maituturing na lubos na baldado. Naputol ang litid ng pulso. Natulala si Hudson sa mismong lugar. Laking gulat ni Ray at Algen kaya nagsikip ang kanilang mga mag-aaral. Para sa isang martial artist, ang mga litid ng pulso na pinuputol ay hindi naiiba sa kanilang braso na naputol. Napatayo si Lizardo sa kanyang kinatatayuan at tumingin pabalik kay Alvin na may titig na puno ng tumataas na hangarin sa labanan. Hindi niya akalain na makikita ng malinaw ni Alvin ang kanyang espada. Gaya ng inaasahan, ito ay tulad ng naisip niya, ang lakas ni Alvin ay muling bumuti. Mabilis na umalis ang grupo ni Alvin, naiwan ang isang grupo ng mga bago at matatandang estudyante na magkatinginan sa mga mata na puno ng bakas ng takot. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganito kabigat na tao sa mga bagong estudyante ngayong taon. Remember that person well. Hindi natin siya dapat saktan. Lahat sila ay nagkaroon ng bahagyang takot. Ilang sandali lang, lumabas ng cafeteria ang isang babaeng nakasuot ng pula na may mga mata na may bakas ng walang katulad na kay Abangan. Anong ginagawa niyo dito?
Tanong niya sa mga estudyante sa labas ng cafeteria, in a condescending paraan at sa kanyang mataas na kabayo. Bawat estudyanteng nakapasok sa Paladin Academy ay isang taong mayabang at mayabang, kaya halos walang pumapansin sa babaeng nakapula ang damit. Agad na lumubog ang ekspresyon ng babaeng nakasuot ng pula. Hoy! May tinanong si Miss Jaisel sa inyong lahat. Are you all mute? Alam ba ninyong lahat kung ano ang identity ni Miss Jaisel? Sa likod ng babaeng nakapula ang damit, isang babaeng nakakayumanggi ang nakatitig sa mga estudyante sa paligid. Hayaan mong sabihin ko sa inyong lahat, si Miss Lee ay pamangkin ni Imperial Concubine Ling, ang cousin sister ng 5th Prince. Kapatid na pinsan ni 5th Prince. Kinilig ang mga lalaking estudyanteng naruroon at nagniningning ang mga mata. Nang muli nilang titigan ang babaeng nakasuot ng pula, puno ng pambobola ang kanilang mga mukha. Lahat sila ay tila naging isang ganap na kakaibang tao. Kaya si Miss Jaisel. Minsan ko nang narinig ang napakagandang hitsura ni Miss Jaisel. Nakikita kita ngayon, ang iyong reputasyon ay talagang nararapat. Isang lalaking estudyante na may kaawa-awang hitsura ang nambobola. Oo, ipinanganak na kagandahan si Miss Jaisel, tunay na walang kapantay na kagandahan. Sa wakas ay nalaman ko pagkatapos na makita si Miss Jaisel ngayon na ang mga tao noong sinaunang panahon ay hindi nagsisinungaling. Isang kagandahang sapat na maganda upang maging sanhi ng pamumula ng mga bulaklak at ang buwan upang magtago at nagiging sanhi ng paglubog ng mga isda at paglipad ng mga ibon, ang gayong hitsura ay talagang umiiral. Bawat isa sa mga estudyante na hindi nagbigay pansin kay Jaisel kanina ay tila sila ay mga toro sa aphrodisiac at labis na nasasabik, dahil lahat sila ay gustong gamitin si Jaisel bilang isang paraan upang magkaroon ng pagkakataong purihin ang ikalimang prinsipe at sumali sa kanyang entourage upang maghanap ng kayamanan. Bahagyang lumuwag ang malungkot na mukha ni Jaisel habang malamig na umungol, tinanong ka nitong Miss kung ano ang ginagawa mo rito. At ang putik ng dugo na iyon, dapat kanina lang naiwan doon. Anong nangyari dito? Agad na sinubukan ng mga lalaking estudyante sa paligid na magsalita habang ipinapaliwanag nila ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Bagong estudyante. Ikapitong antas ng core formation stage. Ang mga mag-aaral ni Jaisel ay naghihigpit habang sila ay kumikislap na may bakas ng kakaibang liwanag. Sa totoo lang, halos imposible para sa kanya na makapasa sa alinman sa mga pagsusulit sa 18 county at makapasok sa Paladin Academy dala ang kanyang likas na talento. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakapasok sa Paladin Academy ay sa pamamagitan ng pag-asa sa relasyon niya sa Imperial Family upang makakuha ng lugar sa kota ng rekomendasyon. Ngunit ang aktwal na layunin niya sa pagpunta sa Paladin Academy ay tiyak na makahanap ng isang kakila-kilabot na lalaking ikakasal, dahil lubos niyang inisip ang kanyang sarili at nanumpa na makakahanap siya ng isang walang kapantay at walang katulad na lalaki. Ngayong narinig na niya ang lalaking may hawak na espada na iyon, kahit hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, napukaw pa rin ito ang bakas ng interes sa kanya, interes na gustong makilala ang binata. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Lizardo na gustong makilala ni Jaisel ay dumating kasama si Alvin at ang iba pa sa isang kagubatan ng kawayan sa likod ng Paladin Academy. Sa pagkakataong ito, nang harapin ang hamon ni Lizardo, tinanggap ni Alvin. Hindi niya ipinahayag ang kanyang buong lakas para ipabatid kay Lizardo ang kahirapan at pag-atres. Sa halip, nagpasya siyang limitahan ang kanyang lakas sa lakas na maihahambing sa lakas ni Lizardo. Ang husay sa espada ni Lizardo ay pumukaw din sa kanyang layunin sa pakikipaglaban. Sa tahimik at liblib na kagubatan ng kawayan, nakatayo sa isang tabi sina Ray, Aljan, at Hudson at kumilos bilang mga manunood. Si Alvin at Lizardo ay nakatayong magkaharap. Itinuon ni Alvin ang kanyang tingin kay Lizardo. Sa sandaling ito, si Lizardo ay tila isang matulin na espada sa kanyang mga mata, isang matulin na espada na sumisipol anumang oras. Kumpara sa isang taon na ang nakalipas, hindi lamang mabilis na tumaas ang cultivation ni Lizardo, maging ang mga yugto ng kanyang martial skills ay bumuti. Alvin, mag-ingat, sabi ni Lizardo sa mahinang boses, at sa sumunod na sandali ay gumalaw ang buong katawan niya na parang naging isang matulin na espada. Lumipad ito at lumipad patungo kay Alvin.
10 sinaunang mammoth na silhouette ang lumabas sa hila. Dalhin mo. Nakatuon ang tingin ni Alvin habang umaalis siya. Spirit Serpent Movement Technique. Nangangatog ang figure ni Alvin habang ginagamit niya ang lakas ng 10 sinaunang mammoth. Ang kanyang buong katawan ay tila naging isang maliksi na ahas habang siya ay gumagalaw upang harangin si Lizardo. Sa mga tuntunin ng bilis, pareho silang nagsasagawa ng mataas na grado ng profound rank movement technique sa perfection stage, at sa gayon ay maihahambing. Si Algen ay may pagtataka sa kanyang mga tingin dahil bagamat narinig niya na ang lakas ni Alvin na ito ay pambihira, kapag nakita niya talaga ito ay isang ganap na kakaibang pakiramdam. 150. Whoosh! Whoosh! Sinamahan ng dalawang napakabilis na figure na nag-cross ang landas sa isa't isa, dalawang alulong ng espada ang umalangaw-ngaw sa halos parehong oras. At sa halos parehong oras. Klang! Dalawang napakabilis na espada ang nagbanggaan bago biglang nahati. Nagpalitan ng posisyon sina Alvin at Lizardo bago muling magkaharap. Talagang tayang una nilang engagement. Nang makita ang eksenang ito, napaungol si Hudson, 2 freaks. Maging sina Ray at Algen ay naantig. Hindi alam ni Ray na ganito nakalakas ang kay Alvin. Lalong nagulat si Algen. Halos ganap niyang masigurado na sa mga nakababatang henerasyon ng kanilang Dolan clan, walang ganap na ikapitong antas ng core formation martial artist na katapat ng dalawa na kasalukuyang nakakulong sa labanan. Masyadong matulin ang kanilang mga espada. Ang tanging nakikita niya ay isang violet sword light at isang red sword light na kumikislap na sinundan ng isang clang sound, at wala nang iba pa pagkatapos noon. Tinitigan ni Alvin si Lizardo habang nagtatanong, Lizardo, dahil ang iyong espada ay isang spirit weapon, bakit hindi mo gamitin ang amplification nito? Hindi mo rin ba ginamit? Retorikong tanong ni Lizardo. Nakatutok ang tingin ni Alvin habang dahan-dahan niyang sinabi, gusto kong maranasan ka sa pinakamalakas mo. Naiintindihan ko. Tumango si Lizardo, pagkatapos ay nanginginig ang kanyang mga binti at ang kanyang buong katawan ay napuno ng origin energy. Siya ay tila muling nag-transform sa isang matulin na espada habang siya ay sumipol, na sinisipa ang alikabok sa buong hangin. Isang hibla ng pulang sword light ang gumalaw na parang anino, diretsyong kumikislap patungo sa dibdib ni Alvin. Sa isang kisap mata, 11 sinaunang mammoth na silhouette ang nabuo sa itaas ng Lizardo. Ang sobrang sinaunang mammoth ay tiyak ang amplification mula sa grade 9 spirit weapon sa kamay ni Lizardo. Spirit Serpent Movement Technique. Itinuon ni Alvin ang kanyang tingin habang siya ay kumikislap. Ang lakas ng 10 sinaunang mammoth ay sumabog nang siya ay agad na hamarang kay Lizardo, at ang kanyang flexible at maliksi na katawan ay tila isang espiritong ahas. Sa sandaling naharang niya si Lizardo, lumitaw ang isang sobrang sinaunang mammoth na silhouette mula sa manipis na hangin sa itaas ng Alvin. 11 sinaunang mammoth na silhouette ang sumulpot sa hila. Klang! Nagsalpukan ang kanilang mga espada. Bang! Sa eksaktong sandaling ito, ang kabilang kamay ni Lizardo ay humampas ng palad na nakapulupot sa nagngangalit na origin energy, na bumababa sa katawan ni Alvin. Ito ay talagang isa pang mataas na grado ng profound rank martial skill sa perfection stage. Mas malaking teleportasyon. Nagmamadaling ipinalabas ni Alvin ang kanyang defensive martial skill. Hindi niya inaasahan na nalinang ni Lizardo ang isa pang martial skill na may pambihirang lakas. Ang hampas ng palad ni Lizardo ay bumaba sa defensive chi barrier ni Alvin. Nanginginig ang defensive chi barrier ni Alvin, samantalang bahagyang nanginginig ang paparating na palad ni Lizardo. Ang lakas ng kanyang pag-atake ay agad na naaninag pabalik sa kanya ng greater teleportation ni Alvin. Samantala, ang defensive chi barrier ni Alvin ay nabasag ng isang crash. Whoosh! At sa eksaktong pagkakataong ito, ang kabilang braso ni Alvin ay biglang umindes palabas na parang isang nagngangalit na sawa na ibinabaon ang buntot nito. Bang! Ang mga panloob na organo ni Lizardo ay nayanig na ng kontrapuwersa mula sa greater teleportation ni Alvin, at ngayong ang espada sa kanyang kanang kamay ay pinigilan ni Alvin, wala na siyang paraan para makaiwas sa braso ni Alvin na tumangay patungo sa kanya, kaya siya ay sabog palayo.
Sa kabutihang palad, nagawang bawiin ni Alvin ang kanyang puwersa sa tamang oras, at sa gayon ay napigilan siyang masugitan ng husto. Lumipad ang anyo ni Lizardo, at nang sa wakas ay napatitag niya ang kanyang sarili sa matinding kahirapan, ang tanging naramdaman niya ay ang dugo sa loob niya na umiikot. Hindi siya nang ahas na mag-alinlangan na magmadaling mag-withdraw ng grade 9 gold injury pill at ubusin ito. Pagkatapos lang niyang gawin iyon ay bahagyang gumaling siya. Nanalo si Alvin. Napatulala si Hudson. Kanina, una niyang inakala na si Alvin ang pinakamaraming makikipag-draft kay Lizardo, at nang makita niya ang palad ni Lizardo na humahampas kay Alvin, naisip niya na malapit nang matalo si Alvin. Hindi niya akalain na palaging itinatago ni Lizardo ang kanyang lakas, at bukod sa kanyang husay sa espada, nalinang niya ang isa pang nakakagulat na kasanayan sa martial. Ngunit ang naganap sa sumunod na sandali ay naging sanhi ng kanyang puso na parang isang kariton na dumadaan sa isang kalsada sa bundok na patuloy na tumataas at bumababa. Ginawa ni Alvin ang kanyang defensive martial skill para pigilan ang hampas ng palad ni Lizardo, pagkatapos ay sinundan niya ito ng indayog ng kanyang braso na nagpasabog kay Lizardo na lumipad. Nang makita niya ang kasalukuyang ekspresyon ni Lizardo, naunawaan niyang natalo si Lizardo. Nagkatinginan sina Ray at Algen at pareho nilang nakita ang takot sa mga mata ng isa't isa. Ang lakas ni Alvin ay talagang napakabigat. Napabuntong hininga si Algen sa paghanga. Hindi ko rin ine-expect. Isang taon na lang nung huli ko siyang nakita, pero ang lakas niya lalo pang tumaas. Ang mga titig ni Ray ay komplikado, dahil masasabing pinanood niya ang paglaki ni Alvin ng hakbang-hakbang. Mula sa unang pagkakataon ay tumayo si Alvin sa panahon ng pagtitipon ng henyo at tinalo siya upang maging nangungunang ranggo sa listahan ng nakatagong dragon hanggang sa kung kailan siya ay puno ng kabayanihan sa panahon ng Genius Camp. Si Alvin ay paulit-ulit na lumikha ng mga himala at naging dahilan upang siya ay halos manhid sa kanila. Walang kamalay-malay, ang kabataang dating may lakas na isang hibla lamang sa itaas niya ay malayo na sa kanya. Alvin, hindi ko akalain na magiging mababa pa rin ako sa iyo pagkatapos ng isang taon. Bahagyang bumantong hininga si Lizardo ngunit hindi nalungkot, at ang layunin ng labanan sa kanyang mga mata ay hindi nabawasan kahit kaunti. Gayunpaman, gagawin kitang target. Matatalo kita balang araw. Maghihintay ako upang makita. Bahagyang tumango si Alvin. Si Lizardo ay ang martial artist na may pinakamatibay at matatag na disposisyon na nakita niya sa kanyang buhay. Hindi siya nasaraan ng loob dahil sa kabiguan at magiging mas magiting sa kanyang pakikipaglaban. Siyempre, maraming magkatulad na figure sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, at lahat ng figure na iyon ay nag-ukit ng lugar para sa kanilang sarili sa mundong ito. Lahat sila ay mahusay na mga tao na ang mga pangalan ay kilala sa buong lupain. Kumpiyansa si Alvin na hanggat ang hindi matitinag at matatag na puso ni Lizardo patungo sa martial daw, tiyak na siya ay magiging isang powerhouse na ang pangalan ay kilala sa buong lupain sa hinaharap. Matapos ilagay ang kanyang Violet Myrtle Flexible Sword, tumingin si Alvin kina Lizardo at Hudson habang nagtatanong, ano ang plano para sa iyong Star General Department sa hapon? Dahan daw ang sinabi ni Hudson, nakarating daw si Mark Ing sa silid-aralan sa tamang oras. Kung ano man bukod dyan, hindi ko pa alam sa ngayon. Kumusta naman kayong lahat? Mayroon kaming libreng oras ng personal na aktibidad sa martial arts practice ground sa hapon, at kapag natapos na ang oras ay maaari na tayong umalis sa akademya. Tumawa si Ray. Napakabait ng Star Mastermind Department mo. Si Hudson ay may mukha na puno ng inggit, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya ginawa para doon. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin. It's about time now. Tara na. Pagkatapos maglakad palabas ng kagubatan ng kawayan, naglakad sina Alvin, Ray, at Algen patungo sa martial arts practice grounds. Para naman kina Lizardo at Hudson, sa halip ay naglakad sila patungo sa silid-aralan ng Star General Department. Pagdating sa martial arts practice grounds, napansin ni Alvin na walang masyadong tao. Bukod sa kanilang mga grade isang Star Mastermind Department students, parang mga Star Mastermind Department lang na students ng ibang grades.
Sa buong hapon, pinag-usapan ni Ray at Aljen ang martial daw at nakipag-sparring sa ibang tao. Nagsinungaling si Alvin sa ibabaw ng malaking puno sa labas ng martial arts practice grounds at nakatulog ng mahimbing. Sa sandaling nagising siya, napansin niyang nakaalis na ang karamihan sa mga tao sa martial arts practice grounds. Alvin, napaka-carefree mo talaga, natutulog buong hapon. Inom tayo. Walang kamalay-malay, dumating si Ray sa ilalim ng puno at itinaas ang kanyang ulo upang tingnan si Alvin. Isa pang araw. Buong araw akong nasa labas ngayon, kaya malamang nag-aalala ang pamilya ko. Tinanggihan ni Alvin ang imbitasyon ni Ray. Bago siya dumating ngayon, hindi niya alam na ang mga estudyante ng Paladin Academy ay hindi pinapayagang lumabas ng akademya sa tanghali at kailangang manatili sa loob ng akademya upang makapagtanghalian. Kaya, ang mga bata at matatandang dilag sa bahay ay tiyak na mag-aalala. Okay. Hindi nagpumilit si Ray. Umalis siya sa Paladin Academy kasama si Aljen upang bumalik sa Dolan Clan Estate. Bumalik si Alvin sa sarili niyang courtyard house, at gaya ng inaasahan, ito ay tulad ng naisip niya. Ang tatlong babae sa bahay ay labis na nag-aalala tungkol sa kanya, at nagsimula silang magtanong ng lahat ng uri ng mga tanong sa sandaling pumasok siya sa bahay. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang dahilan ay nakahinga ng maluwag ang tatlong babae. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, ipinagpatuloy ni Alvin ang paglinang ng Nine Dragons War Sovereign Technique. Nararamdaman niya na malapit na siyang makalusot, ngunit tila kulang siya sa isang kritikal na elemento. Di bale, dahan-dahan lang. Walang pagmamadali. Baka dahil sa psychological reasons. Pagkatapos makatulog sa madaling araw kinabukasan, si Alvin, na naglilinang gaya ng nakasanayan, ay hindi naramdaman ang paglaban ng pagbagsak sa loob ng kanyang puso. At sa sandaling ito, lumitaw ang isang eksenang nagpasaya kay Alvin. Bang! Ang kanyang origin energy ay sumisingil sa pamamagitan ng bottleneck na parang tinutulungan ng mga Diyos. Kaagad, ang kanyang cultivation ay umabot sa ikalimang antas ng core formation stage. Posible bang gawin ito ng ganito? Hindi na kailangang sabihin, ito ay isang napakagandang sorpresa kay Alvin. Kasabay nito, naramdaman ni Alvin na may pagbabagong naganap sa kanyang espiritual na lakas bilang resulta ng paglusob, at ngayon nang maramdaman niya ang mga bagay sa kanyang paligid, tila mas malinaw ang mga ito. Ito ba ang spiritual force of a nascent soul martial artist? Biglang lumiwanag ang tingin ni Alvin. Young Master, oras na para sa almusal. Boses ni Kelly mula sa labas ng kwarto. Kelly, kain muna kayong lahat, lalabas ako pag nakabihis na ako. Habang nagbibihis si Alvin, ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay walang tigil na nag-flash sa kanyang isipan. Ang gusto niyang gawin ngayon ay pumili ng isang inscription mula sa walang hanggan na mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, isang inscription na maaaring nakasulat sa spiritual force of a nascent soul martial artist. Mayroong maraming mga inscription sa antas na ito, ngunit ang mga nakakasakit na inscription ang naging dahilan ng karamihan sa mga ito. Para sa iba pang mga inscription, hindi pinag-aralan ni Alvin ang mga ito, dahil ang pilak na mayroon siya ay sapat na para makabili ng mga materyales para isulat ang tatlong inscription na sapat na upang lipulin ang mga nascent soul na martial artist. Hindi niya sasayangin ang kanyang pilak sa ibang mga inscription. Tanging ang mga nakakasakit na inscription na mahalaga sa pagpapanatili ng buhay ng isang tao. Pagkatapos magbihis, dumating si Alvin sa likurang patio. Karaniwan, siya, ang kanyang ina, at ang dalawang babae ay kakain dito. Bilang may-ari ng courtyard house, si Alvin ay personal na gumawa ng panuntunan na nagsasaad na bukod sa kanyang mga miyembro ng pamilya, tanging sina Jack at Rina lamang ang pinapayagan sa loob ng likurang patio. Napansin ni Rosa ang kumikinang na mukha ni Alvin at curious na nagtanong, Alvin, ano ang ikinatutuwa mo? Nay, wala lang. Isa lamang itong tagumpay sa aking paglilinang, casual na sabi ni Alvin. Ang inaalala niya ay hindi ang tagumpay ng kanyang paglilinang, ngunit ang tagumpay ng kanyang espiritual na lakas. Ang pambihirang tagumpay ng kanyang paglilinang ay makakapagbigay lamang sa kanya ng dagdag na lakas ng isang sinaunang mammoth, at ito ay walang gaano.
Ngunit ang tagumpay ng kanyang espiritual na lakas, sa kabilang banda, ay sapat na para makapagsulat siya ng mga inscription na nagawang lipulin ang mga nascent soul na martial artist. Scoundrel, narinig kong sinabi ni Jack na may isang balitang kumalat sa buong inner city at nagbunga ng maraming talakayan. Sabi sa balita 2 buwan na ang nakalipas, isang 18 anyos na grade 9 alchemist ang lumitaw sa Alchemist Guild. Ikaw yun, tama. Tumingin si Megan kay Alvin na may isang peking ngiti. Naalala pa niya na minsang umalis si Alvin sa bahay na nakatago 2 buwan na ang nakakaraan. At ang bagay na iyon sa Alchemist Guild ay tila nangyari sa araw na iyon. Dahil nahulaan mo na, bakit nagtanong? Inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata kay Megan, pagkatapos ay lumipat ang kanyang tingin pababa upang bumaba sa pares ng matambok na burol ng jade ni Megan, at ang kanyang ibabang bahagi ay nasunog habang nagre-react ito. Kung tutuusin, medyo matagal na rin simula noong nagkagusto siya sa batang babae na ito. Nang mapansin ni Megan ang titig ni Alvin, ang kanyang napakagandang mukha ay namula at pinandilatan niya si Alvin. 151. Matapos huminga ng malalim, pinigilan ni Alvin ang pagnanasang lumitaw sa kanyang puso at umalis sa likurang patio pagkatapos ng kanyang pagkain. Jack. Matapos mahanap si Jack sa harap na patio, binawi ni Alvin ang isang brush at kasabay ng isang kaway ng kamay, nagsimulang magsulat ng mahaba at siksik na listahan ng mga materyales. Ipunin mo ang mga materyales na ito para sa akin sa lalong madaling panahon. Ito ay 10 milyong pilak, kunin mo. Kasabay ng pagpasa niya sa listahang puno ng mga materyales kay Jack, binawi ni Alvin ang lahat ng pilak sa loob ng kanyang spatial ring, isang kabuuang 10 milyong pilak, at ipinasa ito kay Jack. Oo, young master. Magalang na sagot ni Jack, pagkatapos ay umalis siya kaagad ng bahay pagkaalis ni Alvin papuntang Paladin Academy. Nang dumating si Alvin sa silid-aralan ng Star Mastermind Department, napansin niyang nandoon na sina Ray at Aljan. Maaga talaga kayong dalawa. Dahil hindi pa nagsisimula ang klase, nagtipon-tipon ang tatlo at nagbulungan sa idle chat. Nakatuon ang mga mata ni Alvin habang tinanong niya si Aljan, tama, Aljan, isa kang disipulo ng Dolan Clan. Alam mo ba kung anong antas ng cultivation ang tinaguriang Void Stage powerhouses sa loob ng Crimson Sky Kingdom? Ayon sa aking kaalaman, ilang Void Stage powerhouses ang tunay na nasa Void Stage, ngunit hindi talaga nasa Void Stage ang kanilang Void Stage. Ang paglilinang ay nasa 9 na antas pa rin ng nascent Soul Stage. Umiling si Aljan at ngumiti. Maaaring hindi alam ng iba ang sagot sa iyong tanong, ngunit ako, gayunpaman, alam ko. Sa totoo lang, ang mga powerhouse ng Void Stage na kumakalat ng manipis sa loob ng Crimson Sky Kingdom ay higit na naiiba kumpara sa mga powerhouse ng Void Stage mula sa mga alingawngaw, na kayang kontrolin ang hangin at lumipad. Ang 18 county governor sa ilalim ng Crimson Sky Kingdom, ang guard commander ng 3 magagaling na trading companies sa bawat county, at ang Void Stage ng ating Dolan Clan na powerhouse. Lahat sila ay mga peak 9th level nascent soul martial artists lamang, o sa madaling salita, kalahating hakbang papasok sa Void Stage na iyong binanggit. Sila sa pinakamaraming oras ay kayang-kayang lumipad sa hangin at ang hangin ay tunay na makakalipad sa loob ng maikling panahon at ang hangin. Dahan daw ang sabi ni Zon. Tumango si Alvin. Tulad ng inaasahan, ito ay tulad ng naisip niya. Ang Divine Might Marquis Noel ay ganoon din ang uri ng pag-iral. Dapat may ilang totoong Void Stage powerhouse na kayang kontrolin ang hangin at lumipad sa loob ng Crimson Sky Kingdom, tama ba? Naisip ni Alvin ang matandang lalaki, ang Senior Marquis ng Divine Might Marquis Estate kaagad. Kahit na ang matanda ay nahawahan ng laso ng Dark Nether Mink at ang lahat ng kanyang origin energy ay napigilan, siya ay isang tunay na Void Stage powerhouse, isang pag-iral sa Void Priang Stage. Siyempre meron. Tumango si Aljan, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng pakiramdam ng pagpipitagan. Ayon sa mga chismis, mayroong 3 totoong Void Stage powerhouse sa loob ng ating Crimson Sky Kingdom, isa sa loob ng Imperial Family, isa sa loob ng Divine Might Marquis Estate, at ang huli ay nasa loob ng Ghastly Shadow. Nakapangangilabot na anino.
Bahagyang nagulat si Alvin. Hindi niya naisip na kakaiba na ang Imperial family ay may totoong void stage powerhouse. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang pag-iral na nakatayo sa tuktok ng Crimson Sky Kingdom. Ngunit ang Ghastly Shadow na iyon ay isang organisasyon lamang ng assassin, at mayroon itong totoong void stage powerhouse na namumuno din dito. Pagkatapos magpaliwanag ni Algen, idinagdag niya, tama, mabuti na kayong dalawa ang nakakaalam, ngunit subukang huwag sabihin kahit kanino. Ito ang lihim na paghihirap ng ating Crimson Sky Kingdom, at kung hindi dahil sa iniinis ko ang aking lolo, hindi niya sasabihin sa akin. Tumango sina Alvin at Ray bilang pag-unawa. Ilang tao ang makakaalam na ang void stage powerhouses na kumakalat sa labas ay halos lahat ng half-step void stage na martial artist, at hindi totoong void stage powerhouse. Bahagyang bumantong hininga si Algen. Sa sumunod na pag-uusap, naunawaan ni Alvin ang pamamahagi ng mga kapangyarihan sa loob ng Crimson Sky Kingdom. Sa loob ng Crimson Sky Kingdom, ang kapangyarihan na nakatayo sa tuktok ay walang alinlangan na ang Imperial Family. Ang Void Stage Powerhouse sa loob ng Imperial Family ay sinasabing ang pinakamalakas na pag-iral sa loob ng Crimson Sky Kingdom. Kahit na ang mga powerhouse ng Void Stage ng Ghastly Shadow at Divine Might Marquis Estate ay bahagyang mas mababa sa kanya. At sa gayon, ang dalawang kapangyarihan na mas mababa lamang sa Imperial Family ay ang Ghastly Shadow at ang Divine Might Marquis Estate, dahil bawat isa sa kanila ay may tunay na Void Stage Powerhouse na namumuno. Ang 6 na dakilang kapangyarihan na sumunod pagkatapos ng tatlong iyon ay ang 3 dakilang angkan ng Imperial City, ang Darfield Clan, ang Dolan Clan, at ang Su Clan, gayon din ang 3 dakilang trading companies, na kinabibilangan ng Violet Tulip Trading Company. Mayroong maraming half-step void stage powerhouses sa loob ng 6 na kapangyarihang ito. Pagkatapos ng 6 na dakilang kapangyarihang ito ay ang 18 County Governor Estate sa ilalim ng Crimson Sky Kingdom, dahil ang bawat isa ay may half-step void stage powerhouse. Ang Divine Might Marquis Estate. Ang kasalukuyang Divine Might Marquis Estate ay malamang na mas mababa sa 3 dakilang angkan at 3 malalaking kumpanya ng kalakalan. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso. Naunawaan niya na ang kaluwalhatian ng Divine Might Marquis Estate ay nagmula sa Senior Marquis, at ang tanging dahilan kung bakit naging maimpluwensyahan pa rin ang Divine Might Marquis Estate ngayon ay dahil buhay pa ang Senior Marquis. Kahit na ang Senior Marquis ay nahawahan ng laso ng Dark Nethermink, wala pa ring naglakas loob na tingnan ang Divine Might Marquis Estate. Ito ay tulad ng isang tigre. Kahit masakit, tigre pa rin ito, at malayo sa bagay na may kukumpara ng pusa o aso. Siyempre, kung ang Senior Marquis ay pumanaw isang araw, ang Divine Might Marquis Estate ay tiyak na bababa, maliban kung isa pang totoong void stage powerhouse ang lalabas sa loob ng Divine Might Marquis Estate. Sa ilang mga punto, ang mga mag-aaral ay nagtipon na lahat sa loob ng klase at dumating na ang gurong si Sima. Gayunpaman, sa buong umaga, kahit na si Alvin ay nasa silid-aralan, ang kanyang isip ay matagal nang lumipad sa malayo. Patuloy niyang iniisip ang tungkol sa pag-iipon ni Jack ng mga materyales at iniisip kung paano ang pag-unlad ni Jack. Kaya ako na ngayong mag-inscribe ng inscription na sapat na para lipulin ang isang nascent soul martial artist. Gayunpaman, 70% akong sigurado na hindi ito magiging banta sa isang half-step void stage martial artist. May iilan lang na uri ng mga inscription na sapat para lipulin ang isang half-step na powerhouse. Gayunpaman, ang bawat isa sa mga inscripsyong iyon ay nangangailangan ng lubhang mahahalagang materyales na mahirap makuha at tipunin sa loob ng Crimson Sky Kingdom. Ang takbo ng pag-iisip ni Alvin ay lumutang habang siya ay bahagyang nag-iisip. Huwag na lang. Bakit ba ang dami kong iniisip? Hindi kaya ang 5th Prince at ang pangalawang Master ng Darfield Clan ay may kakayahang mag-utos ng isang half-step void stage na martial artist para harapin ako? Tumawa si Alvin sa panlilibak sa sarili habang iniisip ito. Bagamat marami ang mga martial artist ng half-step void stage sa loob ng Imperial Family at ng Darfield Clan, hindi sila mga buhay na maaaring ipag-utos ng kahit sino, hindi pa banggitin na ipadala upang harapin ang isang kabataan. Sa pangkalahatan, ang mga nadagdag ngayon ay hindi masama.
Kahit papaano ay nakakuha siya ng pangunawa sa iba't ibang kapangyarihan sa loob ng Crimson Sky Kingdom. Gaya ng kasabihan, kilalanin ang kaaway at kilalanin ang iyong sarili, at maaari mong labanan ang 100 laban ng walang panganib ng pagkatalo. Sa tanghali, si Alvin at ang iba pa ay nagtipon para sa tanghalian. Biglang, sa gitna ng mga kabataang lalaki na naglalakad sa cafeteria, ang tingin ng isa sa kanila ay walang katumbas na lamig habang bumababa ito kay Alvin. Alvin, itong si Ronel ay parang hindi niya pababayaan ang bagay na ito. Dapat kang mag-ingat. Nakilala ni Ray ang tao habang nakakunot ang noo niya na may bahagyang seryosong ekspresyon. Huwag kang mag-alala, isa lang itong payaso, walang pakialam na sabi ni Alvin. Mas mabuting mag-ingat. Ang asawa ng pangalawang amo ng Darfield clan na iyon ay sikat sa pagiging lubhang malupit at walang awa. Minsan ay may isang alilang babae na tinawag siyang matabang babae ng palihim at narinig niya. Hulaan mo kung ano ang nangyari. Pinipigilan sila ni Algen na hulaan habang nagsasalita siya sa puntong ito. Pinatay niya. Hulaan ni Hudson. Hindi. Umiling si Algen. Okay. Stop making suspense and tell us. What happened in the end? Tinuwanan ni Ray. Ang mga mata ni Algen ay naglabas ng bakas nang hindi niya kayang isipin ang kanyang sasabihin. Sa huli, inutusan niya ang mga tao na punuin ng tubig ang sikmura ng mga babaeng katulong na iyon. Tuloy-tuloy nilang pinupuno ito ng buong araw at gabi, at sa wakas, sumabog ang tiyan ng alilang iyon. Kumbaga, umagos ang mga bituka niya sa buong sahig. FK. Don't talk about this habang kumakain tayo. Puno ng pagkasuklam ang mukha ni Hudson. Nanlamig ang mga mata ni Alvin. Ang asawa ng pangalawang amo ng Darfield clan, o sa madaling salita, ang ina ni Xander. Tulad ng inaasahan, sila ay pinutol mula sa parehong tela. Ang buong pamilya ay napakalupit at walang awa. Miss Giselle, siya po yung pumutol sa pulso ng grade 2 student kahapon. Biglang, isang tinig na puno ng pambobola ang tumunog mula sa malayo, pagkatapos ay dumating ang isang binata na may kahabag-habag na anyo sa harap ng mesa ni Alvin at iniabot ang kanyang daliri upang ituro si Lizardo. Naging malamig ang tingin ni Lizardo nang sabihin niya, na may malamig na boses, Scram. Huwag mong intindihin, wala naman akong masamang intensyon. Gusto ka lang makilala ni Miss Giselle. Ang binata na may kahabag-habag na mukha ay labis na natakot na ang kanyang mukha ay namutla, dahil nakita niya sa sarili niyang dalawang mata ang kakayahan ni Lizardo at hindi niya itinuring ang kanyang sarili na kapareha ni Lizardo. Sumimangot si Lizardo at saka tumingin sa likod ng binata na may kahabag-habag na anyo. Isang babaeng nakapulang damit ang naglalakad habang sinusundan ng isa pang babae. Siya na. Nakatuon ang tingin ni Alvin nang makita niya ang babaeng nakasuot ng pula. Ang taong humarap sa kanya ngayon ay walang iba kundi ang babaeng tinuruan niya ng leksyon sa restaurant sa labas ng lungsod noong araw na iyon, ang anak na babae ng county governor ng Fairson County na cousin sister din ng imperial family ng Crimson Sky Kingdom's 5th prince. Talagang nakatakdang magkita ang mga kalaban. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Gayunpaman, napansin din ni Alvin na dahil sa anggulo, hindi siya napansin ng dalaga. Bukod dito, tila si Lizardo lang ang nakikita niya. Nice to meet you, ako si Giselle. Talagang inalis ni Giselle ang kanyang karaniwang mapagmataas na ekspresyon sa harap ni Lizardo at ang kanyang mukha ay naglabas ng bakas ng isang malabong ngiti. Lizardo. Walang pakialam na tumango si Lizardo kay Giselle. Napaawang ang mga sulok ng bibig ni Alvin nang makita niya ito. It can't be. Interesado talaga ang babaeng ito kay Lizardo. Masyadong kalokohan. Samantala, sina Ray, Algen, at Hudson ay napatingin kay Lizardo na may pagdududa ng mga tingin dahil napansin nilang lahat ang mga pahiwatig. Sinulyapan lamang ni Lizardo si Giselle bago binawi ang kanyang tingin at walang pakialam na sinabi. Kung wala nang iba, huwag mong istorbohin ang pagkain natin. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Giselle, at bakas ng galit ang lumitaw sa kanyang mukha. Mag-flare na naman. Napangisi ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Gaya ng inaasahan, hindi madaling magbago ang mga tao.
Lizardo, anong ibig mong sabihin dito? Binati ka nitong miss, and it's your honor. Ikaw, hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Mabangis na sigaw ni Jaisel. Siya ay ganap na sumiklab at bumalik sa kanyang orihinal na sarili. Sa ganang kanya, ang pagpapakumbaba niya para batiin si Lizardo ay nagbibigay na ng sapat na mukha kay Lizardo, ngunit ang ugali ni Lizardo ay naging dahilan upang hindi niya ito matiis. Ang kanyang ugali ngayon, na tila normal sa harap ng isang namamasid, ay, sa kanyang mga mata, ay itinuturing na nagpapakumbaba sa sarili. Si Ray, Algen, at Hudson ay natigilan lahat. Ang kasalukuyang Jaisel ay parang isang ganap na kakaibang tao kaysa sa naunang Jaisel. Alam na ang mga babae ay pabago-bago, ngunit ang pagbabagong ito ay tila masyadong pinalaki, tama ba? Lumubog ang mukha ni Lizardo at bahagyang nanlamig ang kanyang tingin habang sumisigaw, sa mahinang boses, "Scram! You dare tell me to scram?" Malungkot ang ekspresyon ni Jaisel. Bukod sa naka-violet na kabataang iyon na hindi alam kung ano ang makakabuti sa kanya noon pa man, may isa pang nang-ahas na sumigaw sa kanya. He was courting death. 152. Sok. Miss Tung, gusto mo bang gamitin ang iyong letigo para turuan si Lizardo ng leksyon ngayon? Nanliit ang mga mata ni Alvin habang nakatingin kay Jaisel na may mapanlinlang na ngiti. Ang boses na pumasok sa kanyang tainga ay naging sanhi ng pakiramdam ni Jaisel na parang nagising siya mula sa isang panaginip, at nang bahagya niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin, sa kanya lang napagtanto na ang katabi ni Lizardo ay ang mismong kabataang nakadamit ng violet na sumampal sa kanya ng ilang beses sa restaurant 3 buwan na ang nakakaraan. Agad namang namutla ang mukha niya. Ikaw ay... Hindi niya akalain na makakatagpo niya rito ang batang nakadamit ng violet na iyon. Sa kanyang mga mata, ang kabataang ito ay isang demonyo. Marahil sa mga ordinaryong panahon, wala na siyang ibang hiling kundi ang patayin ang kabataan at mapaginhawa. Gayunpaman, nang ang kabataan ay talagang humarap sa kanya, ang kanyang puso ay hindi napigilan ang sarili na manginig. Ang eksenang naganap sa restaurant 3 buwan na ang nakalipas ay matagal nang nag-iwan ng anino sa kanyang puso. Ano, Miss Jaisel? Ganoon ka ba talaga kagulat? Ngumisi si Alvin na para bang binabati niya ang isang pamilyar na tao. Kilala mo siya. Nagsalubong ang mga kilay ni Lizardo habang nakatingin kay Alvin na may kakaibang tingin. Sina Ray, Algen, at Hudson ay napatingin din kay Alvin, dahil napansin nilang lahat na nang makita ng Jaisel na ito si Alvin, para itong daga na nakakakita ng pusa. Malabo nilang nahulaan na ang isang bagay na hindi nila alam ay tiyak na nangyari sa pagitan nina Alvin at Jaisel. Huminga ng malalim si Jaisel. Ngayon lang niya napagtanto na Paladin Academy pala ito at ligtas na ligtas siya rito. Agad, nanlamig ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Alvin. Ang miss na ito ay hinahanap ka sa loob ng 3 buwan. Hindi ko inaasahan na maihatid mo ang iyong sarili sa akin. Hayaan mo akong makita kung saan mo itago ang oras na ito. Patay ka na para sigurado. Kukunin ko ang aking pinsan na kapatid na mahuli ka, at itatapon kita gamit ang aking mga hubad na kamay bago sunugin ang iyong mga buto sa ikalat ang iyong abo. Ano, baka isipin ni Miss Jaisel tong na dahil Paladin Academy ito, hindi ako mangangahas na hawakan ka. Nanliit ang mga mata ni Alvin sa isang linya nang marinig niya ang mga pagbabante ni Jaisel, at isang pagngisi ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. So what if I think that? Malamig na ungol ni Jaisel habang kumikislap ang kanyang mga mata na may intensyong pumatay. Sa buong buhay niya, hindi niya makakalimutan ang nangyari 3 buwan na ang nakakaraan. Kapag namatay ang binata na nakadamit ng violet bago niya mailabas ang puot sa kanyang puso. Whoosh! Isang violet na anino ang dumaan. Sampal. Kasabay nito, ang malinaw na tunog ng isang sampal ay umalangaw-ngaw, at si Alvin, na umalis sa kanyang upuan, ay muling umupo. Dahil gusto niyang punitin siya at sunugin ang kanyang mga buto bago ikalat ang kanyang abo, hindi na niya kailangan pang maging magalang. Ikaw. Si Jaisel, na ang mukha ay may dagdag na marka ng kamay, ay may malamig na tingin.
Talagang sinaktan na naman siya ng batang nakadamit ng violet na ito. At ginawa pa niya ito sa harap ng napakaraming estudyante ng Paladin Academy. Paano siya maninindigan sa Paladin Academy sa hinaharap? Ang kanyang mga titig ay nababalot ng galit at puot, at ang kamay na humawak sa kanyang itim na letigo ay nagsimulang manginig. Ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos, dahil alam niyang kapag ginawa niya ito, mas matinding paghihiganti ang daranasin niya. Si Lizardo, Ray, at ang iba pa ay natulala, dahil napagtanto nila na tila may malalim na sama ng loob na imposibleng magkasundo sa pagitan ni Alvin at ng babaeng nakasuot ng pula. Narinig nilang lahat ang malupit na sinabi ng babaeng nakasuot ng pula kanina. Talagang kinasusuklaman niya si Alvin sa ganoong antas. Hindi inakala ng babaeng nasa likod ni Jaisel na si Alvin ay maglalakas loob na saktan si Jaisel, at pagkatapos na mapatulala sandali, ang kanyang mukha ay naging malungkot habang nakatingin kay Alvin at sumisigaw, sa malungkot na boses, "Patay ka! Kilala mo ba kung sino siya?" "Oo, patay ka." Talagang naglakas loob kang saktan si Miss Jaisel. Ang binata na may kahabag-habag na anyo ay tumingin kay Alvin na para bang nakakita siya ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Sino siya? Bahagyang ngumiti si Alvin bago muling tumingin kay Jaisel. Hindi ba't ang anak na babae ng gobernador ng county ng Fairson County, ang pinsan na kapatid ng Fifth Prince, si Miss Tong? Tama ako, hindi ba? Ang anak na babae ng gobernador ng county ng Fairson County. Kapatid na pinsan ni Fifth Prince. Marahil ang mga estudyante ng Paladin Academy na naruroon ay hindi nagbigay pansin sa unang pagkakakilanlan, ngunit ang pangalawa ay higit pa sa sapat upang ang lahat maliban kay Alvin ay makaranas ng mga pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Ang Fifth Prince ay isang inapo ng Imperial Family, ang anak ng kasalukuyang Emperor. Isang katayuan na napakataas na hindi kayang ihambing ng maraming tao sa buong Crimson Sky Kingdom. Naging malungkot ang mga ekspresyon ni Ray, Algen, at Hudson, dahil hindi nila inaasahan na may ganoong pagkakakilanlan ang babaeng nakasuot ng pula. Siya talaga ang cousin sister ng Fifth Prince. Nagsalubong ang mga kilay ni Lizardo, at ang kanyang mga mata ay napuno ng bakas ng lamig. Ikaw. Alam mo ang pagkakakilanlan ng miss na ito at pinangahas mo pa ring hit ang miss na ito. Tinitigan ni Jaisel si Alvin na parang nakatingin sa isang baliw. Kung hindi lang kita sinaktan ngayon, papakawalan mo na ba ako? Walang pakialam na ngumiti si Alvin. Paano naging posible iyon? Ibabalik ng miss na ito ang mga red along ibinigay mo sa akin noong araw na iyon ng 100 ulit, 1,000 ulit, o kahit 10,000 ulit. Umaasa na ang miss na ito ay pakawalan ka ay isang hanggal na panaginip. Ngumisi si Jaisel. Pakiramdam niya ay iniisip ni Alvin ang imposible. Sa kanyang mga mata, si Alvin ay walang pinagkaiba sa isang patay na tao. Ayan. Kung hindi mo ako binitawan kahit hindi kita sinaktan, bakit ako matatakot sa'yo? Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa isang malisyosong ngiti. Whoosh! Muling nag-flash out ang kanyang katawan. Sampal. 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 Ang malinaw na mga tunog ng sampal ay umaalingaw-ngaw sa bawat oras, at hindi nagtagal, ang mukha ni Jaisel ay naging parang ulo ng baboy, tulad ng nangyari 3 buwan na ang nakalipas. Ikaw. Ikaw. Ang nag-aapoy na sakit na nagmula sa kanyang mukha ay naging dahilan ng pagiging halos manhid ni Jaisel, ngunit sa kasalukuyan ay tila wala siyang nararamdamang sakit dahil mas lalo lang siyang napahiya kaysa sa dati. Puno ng mali siya ang mga mata niya. Ako ano? Ngumisi si Alvin bilang isang kahangahangang hangarin sa pagpatay na nakatutok sa kanyang mga mata. Itong si Jaisel ay nakasakay sa kanyang mataas na kabayo noong araw na iyon. Umaarte siya na parang langgam lang ang lahat sa harap niya. Pagkatapos noon, tinuruan niya ng leksyon si Jaisel, at noong una ay naisip niya na magsisisi siya at aayusin ang kanyang mga paraan, ngunit pinatunayan ng mga katotohanan na ang kanyang pag-aaral kay Jaisel noong araw na iyon ay isang kabiguan. Kung hindi, si Jaisel ay hindi tatakbo sa kanya at magagalit at magbabante na pira-pirisuhin siya bago sunugin ang kanyang mga buto at ikalat ang kanyang abo.
Dahil matagal na siyang kinasusuklaman ni Jaisel, walang silbi ang pag-iyak sa natapong gatas, kaya bakit hindi mo siya turuan ng isa pang leksyon? Sa anumang kaso, ni minsan ay hindi niya naisip na makikipagkamay si Jaisel at makikipagpayapaan, kaya ngayon ay nagpasya siyang maging mas maingat at gawin ang anumang gusto niyang gawin. Galit sa isang tao, pagkatapos ay talunin sila. Talunin sila hanggang sa hindi na sila manggahas na maging kampante muli. Talunin sila hanggang sa hindi na sila manggahas na maging mayabang muli. Talunin sila hanggang sa hindi na sila maglakas loob na magsalita muli. Huminga ng malalim si Jaisel at hindi na naglakas loob na magsalita pa, dahil hindi man lang siya nag-alinlangan na kung magsasabi pa siya ng isa pang malupit na pananalita, tatamaan siya nitong nakasuot ng violet na kabataan ng walang kaunting pag-aalinlangan. Pinili niyang magtiis. Nanginginig at nabigla ang kanyang puso nang mapansin niya ang mga tingin sa paligid na nakatingin sa kanya sa kakaibang paraan. Ang puot sa kanyang mga mata ay halos nasa limitasyon nito. Sa buhay na ito, kung siya ay nabubuhay, kung gayon ay walang kabataang nakadamit ng kulay lila, at kung ang kabataang nakadamit lila ay nabubuhay, kung gayon ay hindi siya mabubuhay. Pagsisisihan mo. Hindi napigilan ni Jaisel ang kanyang sarili na mag-iwan ng huling pangungusap bago tumalikod at umalis, hindi man lang naglakas loob na lumingon. Ngayon lang naka-recover ang babaeng orihinal na sumusunod sa likod ni Jaisel mula sa matinding takot. Saglit niyang sinulyapan si Alvin na may mga mata na puno ng takot bago umalis upang habulin si Jaisel. Sa loob ng maluwag na cafeteria, ang sulok kung saan nakaupo si Alvin ay tahimik. Lahat ng hindi nakakakilala kay Alvin ay tumingin sa kanya na may mga titig na puno ng takot. Ang batang ito na nakasuot ng violet ay talagang hindi natatakot kahit sa Fifth Prince. Sino ba siya? Dahil tinitigan siya ng napakaraming tao, napasimangot si Alvin. Malamig niyang winalis ang mga ito gamit ang kanyang tingin. Kaagad, binawi ng mga taong ito ang kanilang mga tingin, at hindi nang ahas na tumingin kay Alvin muli. Hindi nila mapatahimik ang pagkabigla sa kanilang mga puso sa mahabang panahon. Noon lamang naupo si Alvin. Alvin, ikaw. May mapait na ngiti si Ray sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na napakatapang ni Alvin na talagang nang ahas pa siyang talunin ang pinsan na kapatid ng ikalimang prinsipe, at matalo pa siya sa ganoong lawak. Sa ilang sandali, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Alvin, masyado kang nagmamadali. Kumunat ang noo ni Algen. Siya ay miyembro ng Dolan Clan, kaya naiintindihan niya ang Fifth Prince at alam niya na ang Fifth Prince ay isang mabangis at ambisyosong tao. Alam niya na ang Fifth Prince ay hindi simpleng tao, kahit na sa lawak na siya ay maaaring maging susunod na Emperor ng Crimson Sky Kingdom. Alvin, nakabuo ka ba ng malalim at hindi may pagkakasundo na sama ng loob sa Jaisel na iyon noon? Tanong ni Lizardo kay Alvin. Ito ang eksaktong tanong na nasa puso ni Ray at ng iba pa. Oo. Tumango si Alvin, pagkatapos ay dahan-dahan niyang ikinwento ang alitan nila ni Jaisel 3 buwan na ang nakakaraan. Kaya pala. Mukhang kahit hindi mo siya sinaktan ngayon, imposible pa rin na pakawalan ka niya. Nagkaunawaan si Hudson. Sina Ray at Algen ay parehong naunawaan din ito, kaya sina Alvin at Jaisel ay matagal nang naging parang apoy at yelo, kaya tinuturuan ni Alvin si Jaisel ng isang aralin ngayon ay hindi binibilang sa wala. Sa madaling salita, sa pagkakataong ito ay siya ang kusang dumating upang humingi ng pambubugbog. Ang mga mata ni Lizardo ay napuno ng lamig. Maaari mong ilagay ito sa paraan. Si Alvin ay ngumiti ng walang pakialam na may ganap na walang pakialam na ekspresyon. Tama na. Huwag na natin siyang pag-usapan. Nakakapanlumo lang ang pag-uusap tungkol sa kanya. Gayunpaman, ang hindi niya pag-aalala ay hindi nangangahulugan na si Ray at ang iba pa ay hindi rin nababahala. Alvin, bakit hindi na magtiis sa akademya kasama ko at si Lizardo mula ngayon? Kahit na ang Fifth Prince na iyon ay may mataas na katayuan, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos sa loob ng Paladin Academy, mungkahi ni Hudson. Oo, Alvin, sa palagay ko ay tama si Hudson. Dapat kang manatili sa akademya, sabi ni Ray at Algen kay Alvin.
Napatingin din si Lizardo kay Alvin. Napansin ni Alvin na ang malamig na mga mata ni Lizardo ay may pambihirang bakas ng pag-aalala, at hindi niya maiwasang makaramdam ng init sa kanyang puso. Alam kong may magandang intensyon kayong lahat, pero may plano ako, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Bahagyang ngumiti si Alvin. Habang nakatutok ang kanyang mga mata, isang matinding liwanag ang kumislap sa loob. Whoosh! Biglang, isang itim na kidlat ang kumislap mula sa manggas ni Alvin bago direktang tumalon sa mesa. Ito mismo ang maliit na itim na sawa na dinala ni Alvin. Ang maliit na itim na sawa na ito ay pinahaba ang ulo at sinipsip ang isang mangkok ng karne at gulay, kumakain ng buong sarap. Ito ba? Ang mga tingin ni Ray at ng iba pa ay naaakit ng maliit na itim na sawa. Bumaba ang tingin ni Algen sa maliit na itim na sawa habang siya ay bumulalas, sa mahinang boses, kakaiba ang ahas. Ang mga gintong guhit sa katawan nito ay parang sinaunang teksto. May isang sungay pa nga sa ulo nito. Anong lahi ito? Hindi ko pa ito nakita o narinig noon pa. Alvin, ito ba ang iyong alaga? Lumunok si Hudson ng laway, dahil kahit siya ay nakikita na ang maliit na sawa na ito ay hindi simple. Walang binanggit na iba, ang bilis lang ng pag-flash ng munting sawa kanina ay isang bagay na hindi man lang niya naabutan. Ang tanging naramdaman niya ay isang itim na kidlat na dumaan bago lumitaw ang munting sawa mula sa manipis na hangin. Oo. Hindi ito itinanggi ni Alvin. Kahit hindi niya inaasahan na lalabas ang malikot na batang ito. Itinaas niya ang kanyang palad para hilahin ito pabalik sa kanyang manggas. His. Ang munting sawa ay mabilis na pamitik ng dila nito na parang nagpoprotesta laban sa mga aksyon ni Alvin, ngunit sa kasamaang palad, ang mga protesta nito ay hindi nagtagumpay. Matapos ang paghalo ng maliit na sawa, bahagyang lumuwag ang kapaligiran sa mesa ni Alvin, ngunit si Ray at ang iba ay nag-aalala pa rin kay Alvin, dahil ang taong nasaktan ni Alvin ay ang ikalimang prinsipe ng Imperial Family. 153. Pagkatapos matulog ng isa pang hapon, kumikab si Alvin habang naglalakad palabas ng Paladin Academy kasama sina Ray at Algen. Pagkatapos maghiwalay ng landas sa dalawa, tila may napansin si Alvin. Ang kanyang maulap na mga mata ay kumikislap na may bakas ng isang maliwanag na liwanag, at isang panunuya ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Nagkibit balikat si Alvin at hindi direktang umuwi sa halip ay naglakad patungo sa isang liblib na kalye bago pumasok sa isang maliit na eskinita. Whoosh! Whoosh! Sa halos eksaktong sandali na lumakad si Alvin sa maliit na eskinita, dalawang napakabilis na figure ang bumungad sa kanya mula sa likuran bago siya pinigilan mula sa harap at likod. Simula kailan naging aso ng mga alagad ng Branch Clan ang mga miyembro ng Darfield Clan. Naningkit ang mga mata ni Alvin, tila hindi nagulat sa hitsura ng dalawang figure. Napansin niya sa sandaling umalis siya sa Paladin Academy, may malungkot na tingin na nakatitig sa kanya mula sa malayo, at bahagyang sumulyap siya bago napansin si Ronel, na nakatago sa gilid. May dalawa pang tao sa tabi ni Ronel, at umaasa sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor at sa counter-tracking experience na natamo niya noong panahon niya bilang weapon specialist sa kanyang nakaraang buhay, pati na rin sa kanyang spiritual force, na kasalukuyang maihahalin tulad sa isang nascent soul martial artist. Kailangan lang ng maikling sandali para kay Alvin na matukoy ang dalawang antas ng Alvin sa halos lahat ng antas. Ay hindi bababa sa ikapitong antas ng Origin Core Stage. Sa kasalukuyan, lumubog ang mukha ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki nang marinig nila ang sinabi ni Alvin. Hindi nila akalain na mahuhulaan talaga ng kabataang ito ang kanilang pagkatao. Isang masamang pangitain ang biglang lumitaw sa kanilang mga puso, dahil ang kabataang ito ay talagang nakakapag-ayos kahit sa ganoong oras. Mayroon kaya siyang maaasahan? O baka may powerhouse na nagpoprotekta sa kanya? Saglit na pinagmamasdan ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang paligid. Ayon sa kanilang kaalaman, ang kabataang ito ay tila may ikapitong antas lamang na Origin Core Martial Artist upang protektahan siya. Tsaka, tila wala ngayon ang 7th level Origin Core Martial Artist. Matapos nilang mapagtanto na walang ibang tao sa paligid, pareho silang nakahinga ng maluwag.
Ganyan ba kaduwag ang lahat ng miyembro ng Darfield clan? Ang panunuya sa mga sulok ng bibig ni Alvin ay lalong lumawak, at ang kanyang boses ay napuno ng mapanuksong tono. Bata, kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong sarili sa pagkakasala sa isang tao na hindi mo dapat na-offend, mahinang boses na sabi ng nasa likod na nasa may edad na habang nanlamig ang tingin, at nang matapos siyang magsalita, tumingin siya sa nasa harapan at tumango. Whoosh! Whoosh! Halos sabay-sabay, ang mga figure ng dalawang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ay nanggigil at tila sila ay nag-transform sa dalawang hindi maihahambing na matulin na kidlat habang sila ay kumikislap patungo kay Alvin. Sa itaas ng kanilang mga ulo, lumitaw ang 120 sinaunang mammoth silhouette. Dalawang 9th level origin core martial artists. Talagang mataas ang tingin sa akin ng araw na iyon. Nahaharap sa pincer attack ng dalawang 9th level origin core martial artists, si Alvin ay tila walang pakialam, habang siya ay nakatayo roon na hindi gumagalaw sa lugar. Kahit ang boses niya ay sobrang tahimik. Kahit na naramdaman ng dalawang nasa katanghaliang gulang na ang reaksyon ng kabataan ay medyo kakaiba, wala na silang paraan para umatras ngayon. Mamatay. Ang kanilang mga mata ay nagbuga ng isang nakamamatay na kinanghabang ang origin energy ay lumabas mula sa kanilang mga palad at bumababa kay Alvin. Originally, para sa kapakanan ng deadbeat kong tatay, wala akong balak na maging kaaway ng sinuman mula sa Darfield clan. Gayunpaman, dahil may hawak kayong kandila sa demonyo, pumunta kayo sa impyerno. Sa kritikal na sandaling ito, ang pagsasalita ni Alvin ay bumilis. At sa sumunod na sandali, itinaas niya ang kanyang kamay. Whoosh! Isang itim na daloy ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang manggas at gumalaw na parang kidlat na parabang ito ay isang karit ng Diyos ng kamatayan na sumipol. Spirit Serpent Movement Technique. At sa halos parehong oras, nanginginig ang mga binti ni Alvin habang siya ay agad na tumabi. Bang! Kasunod ng itim na kidlat na iyon na tumatago sa kanilang mga dibdib, ang origin energy sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nawala. Dinala ng momentum ang kanilang mga katawan upang sumulong at magkabanggaan bago mabangis na bumagsak sa lupa, walang buhay. Whoosh! Ang itim na kidlat ay kumikislap bago bumaba sa balikat ni Alvin. His. Ipinitik ng maliit na itim na sawa ang dila nito at dinilaan ang pisngi ni Alvin, at lumingon ang pares nito ng hindi mapapantayang matalino at maliliit na mata. Tumingkayad si Alvin at saglit na hinanap ang dalawang bangkay. Kawawa naman, 500,000 silver or so on the tulang. Forget it, kahit gaano kaliit ang lamok, karne pa rin. Every bit counts. Matapos ilagay ang salansan ng pilak sa loob ng kanyang spatial ring, hinawakan ni Alvin ang maliit na itim na sawa mula sa kanyang balikat, hinawakan ito sa kanyang palad, at sinabi, na may bahagyang ngiti, maganda ang ginawa mo, maliit na bata. Kukuha ako ng isang tao na gagawa ng mabuti para sa iyo kapag nakauwi na tayo. Tila naintindihan ng maliit na itim na sawa ang sinabi ni Alvin, habang bahagya itong tumango, at ang maliksi nitong katawan ay kumikiskis sa walang katulad na kagalakan. Tulad ng inaasahan, ang isang nascent soul stage na mabangis na hayop ay nakakaunawa sa pananalita ng tao sa isang tiyak na lawak. Gayunpaman, ang maliit na itim at maliit na puti ay kamakailan lamang ay nakapasok sa nascent soul stage, at sa gayon ay nangangailangan ng ilang patnubay bago ganap na maunawaan ang pananalita ng tao, naisip ni Alvin sa kanyang puso habang patuloy siyang pasulong at umikot bago tuluyang bumalik sa kanyang courtyard house. Sa loob ng kanyang maluwang na courtyard house, nakaupo si Ronel na naka-cross-legged habang ninanamnam ang masahe ng isang katulong na babae. May kagat siya ng mansana sa kanyang bibig habang may bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sa sandaling naisip niya kung paanong hindi na niya makikita ang naka-violet na kabataang iyon mula bukas, hindi niya maiwasang pukawin ang kasiyahan sa loob ng kanyang puso. So you offended this young master. Bago ka man lang mamatay, hindi mo naman siguro alam kung sino ang nagpadala sa kanila para patayin ka, diba? Habang iniisip niya ito, mas nakaramdam ng saya si Ronel sa kanyang puso. Sa kasamaang palad, gayunpaman, hindi siya naging masaya ng matagal.
Noong gabing iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanyang courtyard house. Xander. Pinsan kuya, anong ginagawa mo dito? Bahagyang nagulat si Ronel nang mapansin niya ang pagdating ni Xander, ngunit ang kanyang mga mata ay may walang humpay ng ngiti. Mukhang napakasaya mo, dahan-dahang sabi ni Xander. Of course. Kapag iniisip ko kung paanong hindi ko na kailangan pang makita ang mayabang na batang iyon, sobrang natutuwa ako sa loob ng puso ko. Tama, pinsan, late ka na dumating. May kailangan ka ba sa akin? Dahil sa madilim na ilaw, hindi napansin ni Ronel ang bahagyang madilim na mukha ni Xander. Nakatutok ang mga mata ni Xander habang dahan-dahan niyang sinabi, natatakot ako na hindi mo na magagawa ang gusto mo sa bagay na ito. Pinsan kuya, anong ibig mong sabihin? Nang sa wakas ay napagtanto ni Ronel na may kakaiba, ang kanyang puso ay bumigat, at ang ngiti sa kanyang mukha ay tuluyang natigil. Baka may nangyaring mali. Hindi dapat. Nag-iisa ang batang naka-violet na iyon nang umalis siya sa Paladin Academy ngayon, at kahit hindi siya nag-iisa, ang nakamaskara na nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon sa kanyang tabi ay isa lamang 7 antas ng Origin Core Martial Artist. Sa ilalim ng pag-atake ng 2 9th level Origin Core Martial Artists, dapat ay namatay na siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi bumalik sa Darfield Clan Estate ang 2 9th level Origin Core Martial Artists na hinirang ng tatay ko sa iyo sa Darfield Clan Estate para i-report ang resulta sa tatay ko kahit hanggang dapit hapon. Kaya may pinalabas ang tatay ko para maghanap sandali, at sinong mag-aakalang makikita niya talaga ang mga bangkay nila malapit sa Paladin Academy. Ang ekspresyon ni Xander ay walang kapantay na madilim. Sino ba ang may gawa nitong kapatid na pinsan sa kanyang pagkakasala? Hindi. Imposible, imposible. Si Ronel ay nagmamadaling umiling na may mukha na puno ng hindi makapaniwala. Ayaw niyang maniwala na totoo ang lahat ng ito. Nakakunot ang noo ni Xander habang nagtanong, sa mahinang boses, hindi mo ba sinabi na mayroon lang siyang 7th level Origin Core Martial Artist sa tabi niya? I don't know. That time, meron lang talagang 7th level Origin Core Martial Artist sa tabi niya. Ito ang nakita ng 8th Elder ng aming branch clan sa sarili niyang 2 mata. Tumawa ng mapait si Ronel. Humph! Mukhang hindi ganoon ka-simple ang background nitong kaaway mo. Pareho sa 9th level Origin Core Martial Artists na itinalaga ng tatay ko sa iyo ay pinatay sa isang suntok, tinusok sa puso gamit ang isang matalas na sandata. Mabilis at desidido ang pagkilos ng taong pumatay sa kanila. Halos tiyak na isang nascent soul martial artist ang may kagagawa ng taong iyon. Sa madaling salita, pinoprotektahan siya. Malamig na umungol si Xander bago muling tumingin kay Ronel. Mas mabuting huwag mong palabesan ang pusa sa bag, dahil kapag nalaman niyang ikaw ang may gawa nito, malalagay sa panganib ang buhay mo. Natakot si Ronel kaya namutla ang kanyang mukha pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Xander. Hindi niya akalain na ang binata na nakasuot ng violet ay talagang may nascent soul martial artist sa kanyang tabi. Kung tutuusin, maging ang branch family na pinanggalingan niya ay mayroon lamang 2 Supreme Elder na nabubuhay sa nascent soul stage. Pinsan kuya, paano napagdesisyonan ni Uncle na harapin ang bagay na ito? Pakiramdam ko ay maghahinala sa akin ang kabataang nakadamit ng violet sooner or later. Depende sa gagawin ni Uncle, susundan kita pauwi at manatili sa Darfield Clan Estate ng ilang oras. Bahagyang nanginginig ang boses ni Ronel, dahil natatakot siya. Huwag kang mag-alala. Kahit sino pa siya, tiyak na mamamatay ang sinumang maglakas loob na pumatay ng miyembro ng Darfield Clan natin. Isang bakas ng lamig ang lumitaw sa mga tingin ni Xander. Nakahinga ng maluwag si Ronel nang marinig ang sagot ni Xander. Mas mahusay kang humiga sa oras, at huwag mo akong guluhin, naiintindihan mo ba? Pinandilatan ni Xander si Ronel, na naging dahilan upang nagmamadaling tumango si Ronel nang hindi nangangahas na magkaroon ng kahit kaunting pag-aalinlangan. Sa loob ng kanyang silid, inilatag ni Alvin ang mga materyales na nakalap ni Jack ngayon, at bahagyang tumaas ang kanyang mga kilay. Hindi ko akalain na makakahanap si Jack ng higit sa kalahati ng mga materyales na kailangan ko sa loob lamang ng isang araw.
sapat na upang maglagay ng 2 inscription. Huminga ng malalim si Alvin, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at binawi ang kanyang Violet Myrtle Flexible Sword. Sabay hubad ng spatial ring sa kamay niya. Ang nakakasakit na inscription na binalak niyang isulat ay pinangalan ng Bone Corrosion Inscription. Kapag na-activate na, bubuhos ang Bone Corrosion Inscription na may lakas ng Bone Corrosion. Maliban kung ang isa ay hindi bababa sa isang half-step void stage na martial artist, walang pag-asa na maiwasan o magamot ito. Kapag natama na ng inscription, ang mga buto ng buong katawan ay agad na mabubulok sa abo, at tanging laman ang mananatili. Ganap at lubos na patay. Kahit na ang isang taong natama ng Bone Corrosion Inscription ay mamamatay sa isang iglap, sa sandaling bago mamatay, kailangan nilang tiisin ang matinding sakit, sakit na tumago sa puso at buto. Isang sakit na hindi maisip ng isang ordinaryong tao. Sa kalaliman ng gabi, sa wakas ay natapos ni Alvin ang 2 Bone Corrosion Inscriptions at isinulat ang mga ito ayon sa pagkakasunod-sunod sa kanyang Violet Myrtle Flexible Sword at Spatial Ring. Ito ay isang inscription na may mataas na ranggo, at bukod sa may inscribe sa spatial ring, posible pa itong walang kamali-mali na umiral kasama ang Blood Crescent inscription na nakakabit sa Violet Myrtle Flexible Sword. Matapos kumpletuhin ang 2 inscription, ang pilit na espiritual na lakas ni Alvin ay tuluyang napahinga. Isang alon ng pagod ang bumalot sa kanya bago siya napadpad sa mahimbing na pagkakatulog. Nang magising siya kinabukasan, nakaramdam pa rin siya ng matinding pagod, at hindi masyadong maganda ang kanyang kutis. Alvin, okay ka lang? Puno ng pag-aalala ang mukha ni Rosa nang makita niya ang kutis ng kanyang anak. Scoundrel, anong ginawa mo kagabi? Oo, young master, bakit ang sama ng kutis mo? Si Megan at Kelly ay parehong may mukha na puno ng pag-aalala at ang kanilang mga puso ay walang humpay. Wala lang. 2 inscriptions lang ang na-inscribe ko. Don't worry, makaka-recover ako pagbalik ko from the academy today. Nakangiting umiling si Alvin at dumiretso sa Paladin Academy matapos ang kanyang almusal. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.